Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Before po natin i-continue ang ating topic tungkol sa rabies na vaccine, I just wanna thank again ang mga messengers ng Panginoon na nagdala na naman po sila ng pagkain para sa atin, no? Well, ito pong binigay ni Madam Josefina Ang at saka Madam Lilan Ang, ensamada po. Walang laman na po ito kasi inubos ko na po At saka syempre kay Madam Josie Andolana sa itong chocolates at saka itong grapes na naman galing kay Mr. Francis Lim. Maraming po salamat sa inyong lahat, no? Okay, at ang kadalasan ang tinanong sa akin, no, sa mga comment section sa ating video recordings tungkol sa rabies vaccine ay tinatanong po tayo kung ano pong mga side effects ng rabies vaccine. No? Well, yung rabies vaccine, yung inactivated rabies na vaccine, anything goes. Pwede sakit ang ulo, konting lagnat, etc. Well, these are not really that harmful. It will just go away. Taking analgesics like paracetamol will do for your fever. Pero ang tinatakot ko lang po, okay, ang tinatakutan po pala natin, no? Okay, without sowing fear sa ating mga nanonood sa ating video, okay, ay yung sakit na demyelinating disease, no? Okay, ang demyelinating disease ay isang sakit dahil po sa pagsisira sa nerves, no? Kapag na-inject po tayo ng bakuna. Although wala talagang clear-cut ebidensya, no, pointing to demyelinating disease as one of the illnesses associated with vaccine. Okay, personally, I do believe that it may happen. As a matter of fact, yung katulad ng bakuna sa COVID, no, syempre ang daming side effects. Ang pinakagrabe na side effect ay ganito. I'm sorry, hindi po ko pinagtawanan yung nangyari, no? Okay, lalo pag namamatay po ang pasyente, mga ilan araw lang po galing sa pagpabakuna ng COVID na vaccine, no? Okay, pero going back to demyelinating disease, ang bakuna ng kontra sa COVID ay nag-cause po ng yung tinatawag natin na Bell's palsy, no? Although Bell's palsy does not fall under the general group of demyelinating disease, but sa Bell's palsy po ay ito po ay dahil sa pagsisira ng balot ng nerve, okay, na pumupunta sa mukha, okay, at ini-innervate po niya ang mga muscles ng mukha para maigalaw po natin yung mga muscles natin sa mukha. At pag nasira po ito, dahil yung balot po ay sinira, at isa sa mga dahilan po ay yung through vaccination, syempre magkakaroon tayo ng paralysis ng kalahating mukha po natin, no, na tinatawag po natin na Bell's palsy. Okay, bakit mangyayari po ito? Well, para sa akin, if it can happen to COVID vaccine, it may also happen sa iba't ibang mga bakuna.
And I don't think rabies vaccine is an exception, no? Okay? So bakit masisira po yung balot ng nerve? Kasi po ang mga bakuna in general, pag in-inject po sa katawan natin, ang katawan po natin ay nagpo-produce po ng antibodies kontra sa, for example, sa COVID vaccine, syempre kontra sa mikrobe ng COVID. Pagdating ng sa rabies vaccine, syempre, yung antibodies, okay, that may be formed as a result of a rabies vaccine injection, okay, ay kukontrain po niya yung rabies na virus na nasa loob na po sa katawan ng isang biktima na nakagat, no? Okay? But, okay, itong mga antibodies na ito may have some kind of a cross reaction. Ibig sabihin, okay, hindi lang po yung mikrobe ng COVID ang papatayin ng antibodies na generate ng COVID na bakuna. Hindi rin po yung rabies na virus ang papatayin ng antibodies, okay, that may be produced following rabies vaccination. No? Hindi lang po. Okay? Pwede itong mga antibodies ay pwede nila sisirain yung mga normal parts ng katawan natin. At ang example po dito ay yung balot ng nerve. Kaya po ang tawag natin sa balot ng nerve ay myelin. At pag sinira po ito ng bakuna, because of the production of antibodies, which aside from killing the COVID virus or the rabies virus, the same antibodies will destroy the myelin or the covering of the nerve, no? Leading to Bell's palsy or Devaney disease, no? So yun po ang ayaw natin mangyari. Okay? So I think yun lang po ang naiisang side effect na medyo magwo-worry po tayo tuwing magpapabuko na po tayo, lalo pag hindi po kailangan. Ayan. Okay? At syempre, nagtatanong rin po ang mga nag-text po sa atin ay kung kailangan bakunahan po daw ang isang tao na nakagat ng aso, for example, na nabakunan po para sa kontra sa rabies, no? Eh, syempre, hindi po kailangan. Kahit nakagat pa po kayo ng 1,000 times, no? For as long as hindi pa po na-expire yung rabies vaccination sa inyong aso. Okay? I think that is a yearly, okay, anti-rabies injection, no? Sa mga animals. Okay? So, itutuloy po natin ang pag-usapan po natin sa itong bakuna kontra sa rabies sa sunod-sunod po ng video natin. Maraming salamat po.